Ayun, eto, nandito na naman tayo, no? Magandang araw, no, sa lahat nating mga kababayan. So ito po, kung nakikita nyo po ang nasa screen natin. Ano pong masasabi nyo dyan? Sabi ko kasi ni VP Sara Duterte, saan mo gagamitin ang missile? Sino ang gigera sa Pilipinas? Mga kababayan, pabor ba kayo dito sa sinasabi ni VP Sara Duterte? Kasi ako, hindi po ako sang-ayon sa ganitong pahayag. Paano pala kung maging presidente itong mga kababayan? Di ibig sabihin, wala ito gagawin para palakisin ang depensa ng bansa. Saan daw dadalhin itong missile? Sino ang gigera sa atin? Natural, kahit sinong bansa, nagpapalakas talaga ng depensa. Yung mga mayayaman na bansa, nagpapalakas nga ng depensa din eh. 'Di ba? Baka gusto ni VP Sara Duterte, girahin muna tayo, tsaka tayo bibili, no? Ng mga kagamitan pandigma o mga missile bago tayo bumili, no? Pasukin muna ng mga dayuhan na mananakop, tsaka tayo bibili ng missile, mga kababayan. Palibhasa kasi sila, nakadepende sila doon sa China. Di ba nga sa talumpati niya sa Australia, mga kababayan, talagang makikita niyo po doon sa kanyang mga sinasabi, no, na talagang parang pinopromote ang China. Di ba, mga kababayan? Parang pinopromote ni BP ang China. Pero iyan, kaya nagalit ho ang ating mga kababayan. In-screenshot ko po ang mga komento ng mga kababayan natin diyan sa pahayag po ni BP Sara Duterte, no, na bakit saan mo gagamitin ang missile, sino ang gigera sa Pilipinas. Itong mga komento. Mas mabuti ngang ibili na lang ng missile kaysa ibulsa pa. Confidential fund yan ah. Nahahalata ka, Inday. Siyempre, yan po mga kababayan, pagpapalakas ng depensa, isa na po yan ang pagbili ng mga missile, kagamitan pandigma. Dahil yan, para naman makita yung bansa natin na meron tayo kung sakaling manliliit sa atin at sakupin tayo, meron tayong panglaban. So, hindi naman tayo makikipaggera eh. Yan po ay siyempre paghahanda lang sa mga na magtatangkang pumasok dito sa ating teritoryo at angkinin ang bansa natin. So hindi tayo makikipaggera. Kahandaan lang yan. Kahit sinong bansa, ginagawa po yan. Ako po mga kababayan, paano kaya kung maging presidente pa ito, ano kayang mangyayari sa atin? Mga kababayan. Kung ganito po ang pag-iisip ng presidente natin. 'Di ba? Ewan ko na lang talaga, no? Ito pa, sabi pa dito, she's protecting China. So binabasa ko lang yan yung mga komento nila, dito sa pahayag ni VP Sara Duterte. Sabi pa dito, sana gumawa ng paraan ng gobyerno na matanggal ito sa pwesto. Masyado ng lantaran ang ng pamilya nila sa bansang Pilipinas. Mga kababayan, komento po yan ng mga kababayan natin. Mana sa tatay, Philippines of Province of China. Grabe. Jet ski gamitin nyo papunta sa China. Yan po pinabasa ko lang yung mga komento. Kuda pa more. Ayan. Grabe no mga kababayan. Ito pa. Ambot sa imo, puro ka kasi travel. Sa confidential fund, Sara G. Ay nako talaga. Ambot sa imo, Inday. The touring Vice President Inday Lustay. Ibala sa ballistic yan. Jitski asa na. Sa'yo sana gagamitin eh. Kino-question mo pa. Secret, confidential eh. Ambot sa imo. Lagaw pa more.
Chinese girl ka kasi. Kaysa naman ibulsa nyo, takaw. Ayan. So, ang dami po, halos bus po ang makikita natin sa mga komento. O, pro-China kasi gaya ng tatay niya. Ambot na lang nimo. Oh, kita nyo, mga kababayan, sino ba naman kasi ang matutuwa sa ganitong vice president? No? Mga kababayan. Dahil ho yan, mga kababayan, ang pagbili ng mga kagamitan pangdigma, yan po, ay pagpapalakas ng depensa ng bansa. Kahit sinong bansa po, ginagawa po yan. Mga kababayan, nakikita nyo ba kung gaano kalalaki ang mga missile ng China, US, diba? Australia, Japan, Korea. So, bakit tayo hindi natin gagawin yan? Mga kababayan, napag-iiwanan na nga yung bansa natin. Grabe naman po mga kababayan, no? Ano po masasabi nyo dyan? Papayag ba kayo na ganyan po ang sasabihin ng Vice President natin? Pati ba naman ito ang pagpapalakas ng depensa ng bansa ay kanyang babanatan? Grabe naman. So ito lang ho mga kababayan, itong San Juanico Bridge. Eto, ano ang masasabi nyo dyan? Yan. Oh. 'Di ba? Oh. Alam nyo ba kung gaano kahaba ang San Juanico Bridge? Sobrang irita ako. Paano naging tourist spot ang isang 2.6 kilometer bridge? Grabe naman, no? Mga kababayan, paano daw naging tourist spot? Yan lang naman po ang pinakamatanda na tulay dito sa buong Pilipinas. 'Di ba? Ilang dekada na yung pinakinabangan ng mga Pilipino. Kahit yung mga kababayan mo sa Mindanao, nakikinabang dyan dahil dumadaan sila, patawid dyan, papuntang Mindanao. Ano ka ba naman, Vice President? Anong nangyari? Mga kababayan, ba't ganon? Diba? Baka dito sa nagagalit. Kasi ito po, mga kababayan, may ipapakita po ako sa inyo. Eto. Kung makikita nyo po dyan, no, mga kababayan. So baka dyan siya nagagalit, mga kababayan. Ito po, nakikita nyo po ba yan? Yung karaban nung eleksyon ng presidente. Nagkaraban po ang ating Pangulo dyan, mga kababayan. At nakikita nyo po yan. Yan, yung nasa tulay. Yan. Halos nakapula lahat yan. Wala ho tayong nakitang green dyan. Kaya siguro iritang-irita siya dito sa San Juanico Bridge. Paano ba naman kasi? Halos dalawa lang sila ang naka-green at yung delivery ng beer ng alak, yung green. Yung case ng alak, Readers ata yan, no? Kulay green. So, tatlo lang sila yung naka-green na makikita natin dyan. Baka kasi dyan ho irita si VP Sara Duterte. Kasi, halos lahat nakapula. Kasi suporta kay BBM. Balwarte yan talaga eh. Kaya walang naka-green. Kaya siguro iritang-irita, mga kababayan. Kaya galit na galit dito sa San Juanico Bridge. Kayo, ano masasabi nyo? Diba? Dito nyo lang tingnan, wala man lang nakakulay green dyan, mga kababayan. Yung caravan yan, mga kababayan. Hindi pa kinakawayan. Si BBM pa ang kinakawayan lang. Mga sasakyan. Kaya halata sa kanya, galit sa San Juanico Bridge kasi ala-ala eh. Biruin ba naman, nakikita nyo yan. Ang suporta ng Marcos. San Juanico Bridge, mga kababayan, tingnan nyo. Baka dyan nairita si VP Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nagalit dito sa San Juanico Bridge. Lalo pa ngayon, si House Speaker Martin Romualdez pataga doon. Ito, baka ito din ang gustong bilhin ni VP Sara Duterte na missile. Ito na po, dumating na ang missile sa Pilipinas.
Yan ba ang gusto ni BP Sara Duterte na panglaban sa magtangkang pumasok at manakop dito sa bansa natin? Yan lang ba, mga kababayan? Ano ba yung gusto niyang mangyari? Ito lang. Poste ng Meralco yan eh. Alam niyo mga kababayan, no, hindi ko lubos maisip bakit pinapahiyag ito ni BP Sara Duterte. Pangit lang tingnan kasi nasa gobyerno ka pero ikaw ayaw mo na makita na lumakas man lang ang depensa ng bansa. Ang pagbili ng missile po ay isa yan sa mga dahilan na magpapalakas po ng depensa ng bansa. So kung hindi natin gagawin yan, mapag-iiwanan po ang bansa natin. Halos mga ibang bansa po, mayroong mga ganyan. So tayo na lang, no? Ang wala. So kung hindi ko gagawin ng bansa natin yan, paano? Paano na lang? Kapag may magtangka, tulad niyan, ginagawa dyan ng China sa West Philippine Sea. 'Di ba? Pero hindi ho tayo naman makikipagyera ayon yan sa ating Pangulo. Hanggat maaari iwasan natin ang giyera kasi alam naman natin ang epekto ng giyera. Pero hindi natin alam ang isip ng mga dayuhan na yan. 'Di ba? Kaya mas magandang nakahanda at meron tayo kahit papaano. 'Di ba? Baka gusto niya kasi ganito lang, mga kababayan, ang makikita sa Pilipinas. At gusto niya siguro, tsaka tayo bibili kapag may nananakop na sa bansa natin. Tsaka pa lang tayo bibili, ganon. So kayo, ano masasabi nyo? Basta ako mga kababayan, ang hirap ng ganyang may BP tayo na ganyan. Ganyan magkomento. No? Parang, hindi ko alam kung galit yan o inggit. So maraming salamat to at magandang araw sa inyo lahat. Thank you.